Ano nga ba ang passive income at ano nga ba ang active income? So panoorin mo tong video na to at alamin natin. Hello, good day mga kanegosyo at ako muli ang inyong kanegosyo Harold at panibagong kwentong kanegosyo na naman tayo ngayong araw na to. At ngayon ang pag-uusapan natin ay yung isa sa pinakamahalagang bagay na natutunan ko. At sobrang laking pasasalamat ko na natutunan ko talaga to kasi nabago yung pananaw ko sa pagkita ng pera. So sa pananalapi. So by the way, bago ko to simulan, ang naging reference ko po dito ay yung book ni Robert Kiyosaki na Rich Dad Poor Dad. Napakagandang libro po. Subukan nyo pong basahin. Subukan nyo pong basahin yung libro na yon. Available naman po yan sa mga national bookstore. Alam ko sa online, marami din po sa mga Shopee, Lazada. Meron din po kayong mabibiling book. At isa pang reference natin dito ay si Sir Chinkitan. So isa yan sa pinapanood natin palagi about sa patungkol sa pera, sa pananalapi. So, isa yan sa lagi natin pinapanood. At yun yung isa sa pinagbasihan ko na active at passive income. So, ano nga ba yung active and passive income? So, dun muna tayo sa active income. Ano ba yung active income? So, sa madaling salita, ang active income po ay yung income na pumapasok sa iyo using your time, your energy, your time and your energy. So, ibig sabihin, pinagtatrabahuhan mo yun using your time, using your energy para kumita ka. So, yun yung active income. So, magbigay tayo ng halimbawa. So, ako po, ngayon ay nagwo-work po ako sa DepEd as a teacher sa senior high school as a render of my service sa pagiging scholar ko. Pero may sahod po ako doon sinasahuran po ako sa Department of Education. So, nagwo-work ako, ginagamit yung oras ko. Ang work namin doon usually 6 a.m. to 3 p.m. So, diyan nagwo-work kami 6 to 3 p.m. Iba-ibang nagtuturo, naggagawa ng lesson, nagmo-monitor ng student progress, at marami pang iba. So, ginagamit ko yung time ko, yung energy ko, tapos binabayaran ako doon sa pagtatrabaho ko. So, that is active income. So, kung kayo naman, halimbawa, kayo ay nagwo-work sa office, yan, halimbawa, kayo ay nagtatrabaho sa bangko, so, nandun kayo sa office sa bangko, tapos nagwo-work kayo doon, usually 8 to 5. So, yung talent mo, yung energy mo, yung time mo, ginagamit mo doon para kumita ka. So, babayaran ka ng salary, so kikita ka ng income. That is active income. Okay? So, now, punta naman tayo doon sa isa pa, yung tinatawag na passive income. So, ano ba yung tinatawag na passive income? Sa madaling salita po, ang passive income, so, ito yung income na pumapasok sa iyo without using your direct time, your energy, or your talent. Ibig sabihin, kahit hindi mo pinagtatrabahuhan, merong pumapasok na income sa iyo. Parang ang ganda nun So, yun po ang passive income. So, kahit di ka nagtatrabaho directly doon, ay merong pumapasok na income sa iyo. Okay? So, magbibigay tayo ng halimbawa ng mga passive income. Okay? So, one very good example, illustration ng passive income. Halimbawa, meron kang napundar na house and lot. Tapos yung house and lot na yon, hindi mo naman siya ginagamit pa. So, pwede mong iayos yon, i-ready mo, tapos pwede mong parentahan yon. Tapos, pag pinaparentahan mo yon, syempre hindi mo na yung tinututukan Siguro, regularly, every month maintenance or every 3 months maintenance para ma-ensure lang na quality pa rin yung status ng house and lot na yon na pinapaupahan mo. So, every month, magbabayad sa'yo yung nagre-rent sa'yo doon sa apartment na yon, sa house and lot na yon. So, yung monthly income na yon, hindi mo yung pinagtrabahuan. Galing yun doon sa rental properties mo. Ang tawag doon sa ganun ay asset. So, ang tawag natin dun sa rental properties na yun ay asset. Okay? So, nagbibigay siya sa'yo ng passive income, yung asset na yun. So, that is passive income. Hindi mo pinagtatrabahuan, pero may pumapasok na direct income sa'yo galing dun sa rental properties na yun. Okay? So, ano pang halimbawa ng mga passive income? Halimbawa, ikaw ay inventor, meron kang patent, meron kang innovation, mga bagay na makapakipakinabang sa tao at nagagamit ng tao. So, pwede kang kumita doon ng mga royalties. Yung tinatawag na royalties. Ibig sabihin, diba, naka-invento ka ng isang bagay, tapos merong mga company na lumapit sa'yo, gusto nila i-manufacture yung inimbento mo, tapos babayaran ka nila ng royalty fee. So, ine-negotiate nyo na yun kung magkano ang bayad sa'yo, pwede yun, may binabayaran sila sa'yo per year,
So, depende sa negotiation nyo. Ang tawag doon royalty. So, kikita ka sa mga bagay na ginawa mo. So, ano pa katulad nung mga music. So, kapag may music ka, yung mga musician, yung mga gumagawa ng kanta, kumikita rin sila ng royalty. Doon sa pag pinapatugtog yung mga kanta nila, may royalty. Ano pa? Alam mo, nag-video ka, nag-upload ka ng mga video. Pwede ka rin kumita sa mga videos pag pinapanood yung mga videos mo, halimbawa sa YouTube. So, meron kang kikitain income doon sa paggagawa mo ng videos. Halimbawa, nagtuturo ka, nagle-lecture ka, o kaya naman nag-e-entertain ka. So, doon sa mga videos mo na yun, kikita ka. So, yun yung tinatawag na royalty. So, passive income din yun. So, another example of passive income, yung mga business franchise. So, mga franchise ng business. Halimbawa, bumili tayo ng isang Jollibee. Halimbawa, nag-franchise ako ng Jollibee. Siyempre, mamumunan ako, medyo malaki ata ang Jollibee ngayon. Ay, hindi ko sure kung ano ang presyo ng Jollibee ngayon. Halimbawa, nagtayo tayo ng isang Jollibee dito sa Imus. Tapos, yung Jollibee na yun, syempre, tatakbo yun as a business. Pero hindi ako magtatrabaho doon. Mag-hire lang ako ng mga tao doon para mag-work doon sa restaurant, sa Jollibee. So, syempre, siguro, bago bumalik yung puhunan mo doon, 3 to 5 years, I don't think so. Siguro mga 3 to 5 years. So, pagkabalik ng puhunan mo doon, nabawi mo na yung puhunan mo. After 3 to 5 years, mag-generate pa rin yun ng income eh. Tuloy-tuloy pa rin yun na mag-generate ng income. Yung mga income na yun na papasok sa'yo, hindi mo pinagtatrabahoan yun, that is also a passive income. Galing dun sa mga pinranchise mong business. So, hindi naman kailangan Jollibee agad kasi medyo mahal yun. Million po ang Jollibee pag nag-franchise kayo. Siguro, you try dun sa mga franchise na mga booth, mga food cart. So, meron mga for as low as 100,000 pesos, 200,000 pesos, mas kilala, mas mahal. So, 300,000 pesos, 500,000 pesos, hanggang 1 million pesos. May mga food cart kayo na pwedeng i-franchise na mag-generate sa'yo ng passive income. So, yun po yung passive income. Ulitin ko lang po, pag passive income, ito po yung income na kinikita natin kahit hindi natin pinagtatrabahuhan. So, ang gagawin lang natin is monitoring, regular monitoring, at saka yung maintenance kapag mga rental properties. So, mag-generate yun ng passive income sa atin. So, yun po yung dalawang klase ng income, yung active income at passive income. Sa active income, pinagtatrabahuhan. Sa passive income, hindi mo siya pinagtatrabahuhan. Okay? Pero minomonitor mo lang, minemaintain mo lang yung property na yun. Okay? So, I hope may natutunan po kayo sa video na to. At kung natuto ka at naging kapakipakinabang sa'yo, i-share din natin sa ating kaibigan para matuto din sila. Sama-sama po tayong matuto at pumasenso. So, yun lang po and God bless.